Nang magkagayon sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino man tao ibig sumunod sa akin, ay tumangis ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nais kong basahin ito sa Luke, sa verse 43, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Kasi dito ay daily. Yung sa Matthew, wala na. Take up his cross daily and follow me. Pasalamat kayo sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Paspasan mo ito na maging kalakasan ng bawat isa sa amin, maging liwanag sa aming mga daan, instruction sa aming buhay. Sa ipapasalamat din po kami sa buong isang linggo sa iyong pag-iingat at sa pagkatagpo mo sa aming mga pangailangan, sa mga biyaya na aming pinaglalang, Panginoon. Ilikilala namin na pinagbulan ng lahat ng ito. Kaya karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pasasalamat, pagpaparangal, pagsamba sa oras po ito. Sa iyo lamang ako lang ng iba, karapat-dapat ka, Panginoon, itaas sa aming kalagitnaan. We praise you, Lord. In your name we pray, in Jesus' name. Lahat magsabing Amen. Makapo na po kayo, mga kapatid. Muli ating recognize at welcome ang presensya ng ating mga guests. Kita kasama po natin ngayon. Muli sa ating pong mga kababaihan, ang aming pong magpaparangal at pagpinagawa sa inyong ambag, hindi lamang sa inyong mga tahanan, maging sa aking lipunan, at higit sa lahat sa ating pong gawain. Okay? Dala pa kayo, makinig. Matthew chapter 16, verse 24. At sa Lucas, kapitulo 9, versikulo 23. Okay, pareho po itong narrative na nabasa po natin, yung sa Luke at sa Matthew. Ang pagkakaiba lamang dito po sa Luke chapter 9, ay meron pong salita na nakalagay na daily, araw-araw. So ano yung tatlong bagay na dapat mapansin natin dito na ating bibigyan diin? Number 1 is self-denial. Number 2 is taking up your cross daily. Araw-araw. Ano ba itong cross na ito? Okay. At yung pangatlo ay following Jesus. Pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. So number 1 is self-denial. Number 2 is taking up your cross daily. And number 3, follow Jesus. Tatlong bagay. Bali, ito po ang huling message for the month of March. Okay? Ibig sabihin, narito pa rin tayo sa tema natin sa buwan na ito na pressing on. Okay? At marami na tayong napakinggang mensahe patungkol sa pagpapatuloy. Pressing on. Okay? At nawa itong huling message na ito for the month of March ay lalong magpalalim sa pagkaunawa natin patungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy. Okay? Kahalagahan ng pagpapatuloy. Para maintindihan natin yung sinasabi rito sa Matthew chapter 16 verse 24 about self-denial, carrying your cross, and following Jesus Christ. Para maintindihan natin ito, kailangan makuha muna natin yung pinaka-scope or sa theology ang tawag dito ay pericope o yung limit ng text. Saan siya nagsimula at ano yung kanyang dulo. So para maintindihan natin ano bang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, bakit niya nasambit ang mga katagang ito.
Kinakailangan natin basahin magmula verse 21 hanggang doon sa verse 28. Yan po yung pinaka-scope. So Matthew chapter 16, verses 21 hanggang 28. Ano ba ang mababasa natin dito? Sa verse 21, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. So, na doon nagsimula yung usapan nila ng kanyang mga alagad. Sinalaysay niya na kinakailangan siyang pumunta ng Jerusalem at doon siya ay datakpin, siya ay parurusahan, at siya'y papatayin. Sa pamumuno ng mga scribes, ng mga Pharisees, nung mga tinatawag na mga religious elite or religious sect ng Judaismo, na siyang magbibigay ng sentensya sa kanya for him to die. Ngayon, nung ito'y marinig ng mga alagad, hindi nila nagustuhan ito. Na parang, ano yan, tatanggapin na lang natin na mamamatay ka, tatanggapin na lang natin na uhulihin ka, at ikaw ay parurusahan na wala ka namang ginawang kasalanan. Hindi pwedeng mangyari ito. So Peter stood up, tumayo si Pedro, and began to rebuke him. Sinong rebuke niya? Ang ating Panginoon. Ibig sabihin ng rebuke ay sinaway niya. Panginoon, hindi pwede mangyari yan. Kasi ulitin ko, yung mindset ng Hudyo patungkol sa Messiah, yung worldview nila patungkol sa Messiah is a warrior, isang taong matapang, isang taong magtataguyod ng kaharian ni David. Nung sabihin ng ating Panginoon na siya ay babalik ng Jerusalem at doon siya ay magdurusa at siya ay papatayin, hindi ito maintindihan ng mga alagad, lalo na si Pedro. Di ba ikaw ang Messiah? Di ba ikaw ang tagapagligtas? Di ba ikaw ang aming inihintay na ipinangako ng Panginoon na magtataguyod ng kaharian ni David? Paano mamamatay ka? Hindi pwede yan. Parang sa pananalita ni Peter over my dead body. Para mangyari yan, kailangan patayin nila ako. So Peter began to rebuke him, saying, God forbid it. Hindi yan dapat mangyari. Hindi yan papaintulutan ng Panginoon. This shall never happen to you. Okay? Para maintindihan natin yung weight ng conversation, dapat maintindihan natin kung sino si Peter. Si Peter, hindi yan ordinaryo mangingisda lang. Hindi yan isang ordinaryong mamamayan lang na ibig-balikat na sumusunod lang sa agos. No. Peter was a zealot. Ano yung mga zealot? Hindi hilot zealot. Yan ang katubas niya sa panahon natin. Mga ano yan, patriartiko, patriots. Yung mga zealots, yan yung mga nagsusulong ng pagkasarilan. Paglaya mula sa kamay ng mga mapang-aliping bansa. Because during that time, they were under the control of the Roman Empire. So itong mga zealot, parang ano yan, mga, kumbaga sa atin mga new people sa army. Mga NPA na isinusulong nila ang pagbagsak ng pamahalaan upang itaguyod yung anyo ng pamahalaan na gusto nila.
So meron silang ipinaglalaban. So matatapang to mga to. So para maintindihan natin yung weight ng conversation dito, maintindihan natin kung sino si Peter. Si Peter ay isang, hindi lang mangingisda, kundi isang palaban. At makikita natin yung kanyang pagiging palaban nung hinuli na ang ating Panginoon. Ang bilis, di ba? Pagpas yung tenga nung ng sundalo nanguhuli. May suot siyang, may dala siyang sundan. Walang takot, palaban. Pero nung niribok niya ang Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, hindi ito ipahintulot ng Diyos at hindi ito mangyayari, naintindihan ng Panginoon yung takbo ng utak ni Peter na talagang itong si Peter, hahan lang ito. Pipigilan niyang mangyari yung nais ng Diyos. At nakita nga natin nung hinuli ang ating Panginoon, di ba? Tinagpas niya yung tenga eh. So alam ng Panginoon yung takbo ng utak ni Peter na talaga nahahadlang. Hindi alam ni Peter, kala niya maganda yung kanyang motibo, hindi niya alam, he's going against God's will. Sumasalungat siya sa kalooban ng Diyos. At alam niyo ba mga kapatid, hindi lahat ng good intention, hindi lahat ng mga bagay na inakala nating tama ay ayon sa kalooban ng Diyos. At kadalasan ginagamit itong mga good intention na ito. Pero kung titingbanin mong mabuti, sumasalamat siya sa kalooban ng Diyos. Maganda naman yung motibo. Maganda yung adhikain. Marami tayong naririnig na ganyan ngayon, lalo ng eleksyon. Marami tayong mga maririnig dyan ng mga good intention. Mga gandang mga motibo, mga magandang adhikain, mga magandang mga advokasya. Diba? Magandang pakinggan, masarap pakinggan. Pero marami dyan, hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. At mag-ingat tayo mga kapatid, we need to discern what is the will of God and what is not. Mahalaga makita natin anong kalooban ng Diyos at ano ang hindi niya kalooban. Sa pananaw, sa punto de vista ng tao, ang ating tinitinan lagi yung maganda eh. Pag nakita natin maganda, ang dating maganda, ang pandinig, maganda sa pandinig, maganda sa pakilasa, ini-equate agad natin yun, na yun yung kalooban ng Diyos. Pero alam nyo ba, may mga kalooban ng Diyos na sumasalungat naman doon sa ating damdamin. Hindi siya komportable, hindi siya maganda, hindi siya masaya, hindi kaaya-aya. Pero, kalooban yun ng Diyos. At isang halimbawa niyan, itong narrative na ito na pinag-uusapan dito. When Jesus Christ began to speak about His suffering and His death, maganda ba yung pag-usapan niya? Pag kayo, pamilya, nasa round table kayo, kumakain, masarap ba pag-usapan yung mga anak, ha, ako ay magpapaalam na sa inyo, gusto ko nang mamatay. Kumuha, di ba? Pag-usapan nga lang natin yung St. Peter eh. Ano ba kayo? Ba't pinag-usapan natin? Huwag natin pag-usapan yung St. Peter. St. Peter pa lang yan, di ba? Yung dinideny natin, nire-reject natin. Kasi ayaw natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Di ba? Parang hindi masarap sa pakiramdam. Hindi maganda sa pandinig. So, ang Panginoon Kristo, nung magsimula siyang magsalaysay ng mga bagay na ito patungkol sa kanyang pagdurusa at kamatayan, hindi maganda sa panlasa ng kanyang mga alagad. Nireject nila yung idea na yun. Kaya nga, marami mga Hudyo naligaw eh. Nag-fail yung kanila expectation. Bakit? Kasi expectation nila sa Messiah ay king, warrior, a politician, a statesman. Ang ina-expect nila ay ipaglalaban sila, ipagtatanggol. Pero narito ang Panginoon,
willing to suffer and willing to die. Ay, nasaan na? Bubuho na yung ano niyan, yung pag-asa natin. Kaya hindi matanggap ni Peter. Pero yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa kanya ay magdusa, ialay ang kanyang sarili, isuko ang kanyang sarili, hiyain, tanggapin ang kahihiyan, ang pagdurusa hanggang kamatayan. Kaya nga doon sa Gethsemane, siya nagpipray, 3 beses siya nagpray, mga kapatid. Yung silakbo ng kanyang damdaming bilang tao, kung maaari lang sana makalampas sa akin ang saro na ito. Yung saro doon is suffering eh. Yung pagdurusa eh. Alam niya kung gaano katindi ang sakit na kanyang tatanggapin. Alam niya kung gaano laking kahihiyan ang kanyang sasapitin. Yung kamatayan, yung hapdi, yung sugat na kanyang tatanggapin. Alam niya yun. Kaya bilang tao, kung pwedeng makalampas sa akin ang saro na ito, but not my will, but your will be done. Alam niya ang kalooban ng Diyos. Alam niya na ang kalooban ng Diyos ay pain, suffering, crown of thorn. Alam niya ang kalooban ng Diyos ay cross, crucifixion, and death. Pero ano sabi ng Bible? Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. So, nirebuke ng Panginoon si Peter because he is going against the will of God. At sabi ng Panginoon kay Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me." Hadlang ka, huwag mong pigilan, tumabi ka dyan, umalis ka dyan. Kang harang-harang dyan, huwag mong pigilan ito. Hindi ito utak ng tao. Hindi ito plano ng tao. Umalis ka dyan, Peter. Sipahin ka dyan. Hindi, wala yun ha, wala. Pero yun yung bigat ng pagsasalita ng Panginoon. Umalis ka dyan. Huwag kang hahadlang. For you are not setting your mind on God's interest. Yung sinasabi mo, hindi yan interest ng Diyos. Interest mo lang yan. Yung sinasabi mo, hindi yan intention ng Diyos. Intention mo lang yan. Umalis ka, huwag kang humadlang sa plano ng Diyos. Huwag kang humadlang sa gusto niyang mangyari. Then ano yung sumunod na conversation? Sa verse 24, dito na sinabi ng Panginoon, "Then Jesus said to His disciples, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Ipinapaunawa ng Panginoon sa kanila ano ang tamang pagsunod sa Diyos. Unti-untiin ko ito, dadandahanin. Ano ang tamang pagsunod sa Diyos? May kani-kaniya tayong interpretation. Kala natin kasi, yung mga bagay na ginagawa natin, yan yung tama ng pagsunod sa Diyos. Nandito ka sa bahay sambahan, ayan ba yung tamang pagsunod sa Diyos? Nakadamit ka ng formal, maayos. Sa tingin mo, ayan na yung tamang pagsunod sa Diyos. Uma-attend ka ng mga practices, nagre-render ka ng mga awit, ayan na ba yung tamang pagsunod sa Diyos? Ayan na kaya? Ha? Akala natin, may merit yung mga bagay na ginagawa natin, akala natin sapat na yan. Ha? May mas mabigat dyan, mga kapatid, na pag inisa-isa natin, maraming bagay pala na ginagawa natin, hindi pala yun yung kalooban ng Diyos. Because most of the time, the way we serve the Lord, we're looking for comfort. Gusto natin pag maglingkod tayo sa Diyos, yung sa paraan na komportable tayo. Subukan natin mag-service sa labas. Sa ilalim ng sikat ng araw. Sasama kayo? O pag nasa labas na tayo, hanapin mo sa inyong may puno. Hanap ka ng lili.
Kasi yun ang normal sa tao eh. Ang hanap natin, comfort. Hindi ko sinasabing yun ang dapat natin gawin, kundi mayroon lang akong gustong ipakunawa sa inyo. Pag nag-serve tayo, gusto natin yung komportable, yung magaan, yung maaluan sa atin. Pero pag meron ng hirap, meron ng sakripisyo, teka, parang nagko-compute ka muna, kaya ko ba? Parang di ko yata kaya yun. Parang mahirap yata yung pinagagawa na yun. At alam nyo ba, marami sa kalooban ng Diyos ay hindi po madali. Kung gusto nating umayon doon sa kanyang kalooban, gusto nating umayon sa kalooban niya, hanapin natin yun at pag nasumpungan mo yun, marami doon hindi madali. Marami doon hindi madali. Kaya nilinato ng Panginoon ano sabi niya? Yung mga nagdi-desire na sumunod sa akin, doon pa lang sa desire. Balikan natin yun. Kung sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, doon pa lang sa mga nagdi-desire, yung ibig sumunod sa akin. Marami kasing sumunod sa Panginoon, hindi nila tinignan muna ano yung mga requirements. Basta sumunod sila. Tapos nung binibigay na sa kanila, pinapaliwanag na sa kanila, yung tamang paglilingkod, nagreklamo ngayon sila. Bakit? Kasi sa una pa lang, hindi nila naintindihan eh. So sa mga ibig sumunod sa ating Panginoon, sino yung ibig sumunod sa Panginoon? Kasang kamay? Yung ayaw, pwede nang lumabas. Lahat tayo gusto natin, di ba? Lahat tayo gusto natin maglingkod sa Diyos. Lahat tayo gusto natin sumunod sa Panginoon. Okay? Desisyon natin yan. Pero sa nag-iibig, sumunod sa Diyos, may tatlong bagay. What is number one? Hindi yan madali. Mahirap yan. Number one is self-denial. Kalooban ba ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos na itanggi mo sa sarili mo yung mga bagay na tinuturing mong maganda, masarap, at kaaya-aya sa sarili mo? Kalooban ba ng Diyos yan? Ngayon, maglalaro yung isip mo. Panginoon, ang lupit mo naman. Bakit kinakailangan ipagkait ko sa sarili ko yung mga bagay na ini-enjoy ko? Ha? Bakit kinakailangan i-deny ko sa sarili ko yung mga bagay na ini-enjoy ko? Samantala ang sabi mo, ibigin ang kapwa gagaya ng pag-ibig sa sarili. Ibig sabihin, hindi masama ang umibig sa sarili. So kung iniibig mo ang sarili mo, ibibigay mo yung mga bagay na magpapasaya sa iyo at mga bagay na magbibigay sa iyo ng comfort. But now, you're telling me, deny yourself. Panginoon, hindi ka maintindihan. Bakit kinakailangan i-deny? For the sake of following you, why should I deny myself? Ano ba yung mga bagay na dapat mong i-deny? Ano yung mga bagay na dapat i-deny? Ano yung mga bagay na dapat natin i-deny sa sarili natin? Bakit? Para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon, you need to deny ourselves. Bakit? Kasi sa Panginoon, ang pinakamahalaga, ay yung kalooban niya. His will. Yung kalooban niya. Ngayon, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ang kalooban ng Diyos para sa atin, ito, hawak-hawak mo, Bible. Nagkaharap ka ng kalooban ng Diyos, nandiyan na eh. Instruction yan eh.
ng Diyos is to do His will. And what is His will? His will is the written Word of God. Ito yun, mga kapatid. Naghahanap ka ng kalooban ng Diyos. Kaya itong challenge dito. Pag binasa mo ang Bible, marami diyang kukontra sa nilalakaran mo ng una. Diba? Hindi naman lahat yan umayon sa ano mo eh. Sa prinsipyo mo eh. Hindi naman lahat ng nabasa natin dito umayon sa lifestyle natin eh. Marami dyan sumasalungat. Marami dyan ang hirap gawin. Pero ang self-denial, Panginoon, nakasanayan ko ito. Nakalakihan ko ito. Panginoon, ito na ako eh. Panginoon, ito na ugali ko eh. Ito na ang damdamin ko. Ito na ang nakagisnan ko. Ito na ang lakad ko. Ito na ang kinakain ko. Ito na ang iniinom ko. Ito na ang sinusuot ko. Panginoon, ito na ako. Nabuhay akong ganito. But if you want to obey God and follow Jesus, self-denial means, ito man ako, pero may sinasabi siya. Ito man ang nakagisnan ko. Ito man ang nakamulatan ko. Ito man ang nakasanayan ko. Pero may sinasabi siya. Panginoon, mahirap ito. Self-denial. Pero gusto mo sumunod sa Panginoon eh. Ito ang mahirap sa ating panahon sa Kristyanismo. Yung Bible, which is the written and fixed Word of God, ang sabi ng Bible, forever His Word is settled in heaven. Sa society natin ngayon, sa Kristyanismo ngayon, tinitriman yung salita ng Diyos para mag-fit sa Kanya. Tinatagpas yung salita ng Diyos. Inaalis, binabawasan, binabago yung meaning, binabago yung kahulugan para umayon sa Kanyang nais. Hindi ho ganun yun. Naintindihan niyo yung self-denial? Ang self-denial, yes, meron ka. May karapatan ka sa sarili mo. May mga bagay ka na kasalayan. May mga bagay kang ginagawa mo na gusto mo. May mga bagay na yan na yung mentalidad mo. Pero ang salita ng Diyos, ito, hindi mo pwedeng baguhin. Tagpasin mo yung dapat tagpasin sa'yo. Alisin mo yung dapat alisin sa'yo. Mahirap yan, pero kung gusto mong sumunod kay Kristo, gagawin mo. Nakuha niya? Self-denial. Paano yan eh? Madaling salitain eh. Madaling sabihin eh. Pero mababaw na yung meaning sa atin eh. Pero yung self-denial, mga kapatid, isa-isayin mo buhay mo, itakbo ng isip mo, yung maging pagmumula yan, mga kapatid, sa puso. Di ba? Yung mga kaisipan natin noon. Marami sa atin, Kristiyano na, pero gapos pa rin ang pamahiin. Kristiyano na, gapos pa rin ang pamahiin. May naniniwala pa ba sa pamahiin? Pusang ipin? Meron pa rin? Ha? Ano pa ba yung mga pamahiin? Lalabas ang swerte? Bawal magugupit ng upo sa gabi. Ano? Ang dami pamahiin. Mindset kasi yan eh. Mindset. Marami tayong mga pinaniniwalaan na wala sa hulog. Alam mo namang walang patunay, alam mo walang explanation, tinutuloy-tuloy mo pa rin. Meron dito, nagsasabi pa sa baywang ng anting-anting.
para mabalis, mapaglaruan ng masamang espiritu. Alam mo kung meron ka niyan, ubarin mo na yan. Kung talagang gusto mo sumunod kay Kristo, deny yourself. Doon, sa mga bagay na nakatayo na sa isip natin. Yung sa damdamin. Alam niyo ba, ang unang in-address ng Panginoon yung loob, hindi yung panlabas. Secondary yung panlabas, yung panloob. So yung mindset, yung damdamin, tingnan nyo sa denial. Tayo ayaw natin nasasagi yung ating ego. Kaya nga kahit minsan ikaw yung mali, pinaglalaban mo pa rin eh. Kasi nakakayak, mali ako. Hindi, tama ako. Di ba? Minsan, Kristiyano na tayo, hindi natin kayang manahimik. Pag nasigawan ka, sisigaw ka rin. Di ba? Pag pinagbikaan ka ng masama, gaganti ka rin. Pag inalipusta ka, inaalipusta mo rin. Alam niyo yung self-denial? Yung sinasabi ng Panginoon na pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Hindi ibig sabihin niya na magpasampal ka rin. Ibig sabihin lang doon, huwag kang gumanti. That is self-denial. Binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Ha? Huwag mo isama yung garapon. Huwag mong batuin ng ano yung matigas na tinapay. Binangkal o pinagong, masakit din yun. Ang ibig sabihin lang yan, huwag kang gaganti. That is self-denial. Madali yun? Mahirap yun. Bakit? Kasi meron kang kinalakihan. Meron tayong nakasanayan. Meron tayong mindset. Meron tayong worldview na kinakailangang gibain. That is self-denial. So yun sa puso. Kaya ba yan? Ibigin mo yung kaway mo. Kaya yan. Kasi kung di kaya yan, hindi tuturo yan. Ibigin mo yung kaaway mo. Yung nagsalita sa iyo ng masama, yung minura ka ay, anong sabi? Wag mong gagantihan ng masama, kundi ano? Ipanalangin mo pa eh. I-bless mo. And that is self-denial. Sa panlabas na anyo, yung mga bagay na kasanayan mong kainin, yung mga bisyo, ang self-denial ay, ayaw pala ito ng Diyos, iiwas na ako dito. Ipinagbabawal pala ito ng Panginoon, iiwasan ko ito. Bisyo. Mga gawain sumisira sa ating pisikal na katawan. Ano pa? Self-denial. Yung itsura. Kasuotan. O makinig kayo mabuti yan. Total Women's Month ngayon. Makinig kayo mabuti. God is a God of order. Nung nilikha tayo ng Diyos, merong disenyo ang Diyos. Okay? Madidistinguish mo ang disenyo ng Diyos sa pisikal na anyo. Anong ginawa niya? Lalaki at babae. Paano mo nasabing lalaki? Meron siya, sa kanyang anatomy, sa kanyang sexualidad, meron siyang panlalaking sexualidad. Ang babae, ganun din. Doon mo nag-define yun eh. Eh, sa tiyan pa lang eh, kung ultrasound, sabi ng doktor, ay, babae. Kasi nakikita doon. Oh. Pag nung pinanganak, ay, ba't lalaki? Nagkamali na silit. Pero, doon yun dinidetermine.
female, and male. Okay? Ngayon, doon lang ba? May disenyo yan. Ang Panginoon. Ang babae, sa katutubo, mahaba ang buhok. Mahaba ang buhok. Hindi natin dito pinag-uusapan pahabaan. Na 24 feet na damo na mahaba, mas holy ka. Hindi natin pinag-usapan dito kung gano'ng kahaba. Ang pinag-usapan natin dito, mahaba. Basahin niyo yung Bible. Ang babae may mahabang buhok. Ang lalaki, maiksi ang buhok. Maiksi. Bakit? Distinction yun eh. Gusto niyo sumunod sa Panginoon? Deny yourself. Yun ang nakasulat eh. Kaya we're commanding women to have long hair. Yun. At hindi natin pwedeng chap-chapin yung salita ng Diyos na hindi na relevant sa panahon natin. Pwede na ang babae mag-7, mag-5. Kung ano pang gupit. Women should have long hair. You want to follow Christ? Women, kailangan may mahabang buhok. Design yun eh. Design yun. Hindi natin pinag-uusapan kung cut o uncut. Ang pinag-uusapan natin, mahaba ang buhok. Okay? Ano pa? Self-denial ito. Sa dress natin, ano ba ang principle behind dress? Clothing. Ang principle dyan ay modesty. Modesty. Now, define modesty. Hindi mahalay. Yung hindi mahalay, minsan, relative yan. Yung pagiging hindi mahalay, minsan cultural yan. Kasi ang halay, dinidikta ng lipunan at dinidikta ng isip natin. Okay? Bakit mga iguro? Nakabahan. Kayo, yung pinanggalingan mo. Di ba nagpunta ka ng ano? Hindi ko sinabi yung kalahin mo yun. Yung nga pinuntahan nyo, di ba? Sambales. Oh, Sambales, di ba? Ganun suit nila. Oh. Yung mga iguro, nakabahag sila. Sa atin may mali siya tayo kasi hindi natin culture yun. Hindi tayo sanay ng ganun. Pero sa kanila, walang dating yun. Normal yun eh. Kaya lang, hindi ka naman igurot. Hindi ka naman tagaroon para magbahag ka. At pag dito mo ginawa yan, huliin ka ng pulis. Pag dito mo ginawa yan, hindi natin kultura yun eh. Hindi tayo sanay na gano'n. Kaya relative yan and cultural. Pero define modesty. Ang simple explanation dyan, kung babalikan natin yung Bible lands, ang modesty ay sa pananamit yung angkop sa babae at sa lalaki without exposing your skin, your body. Pastor, anong ugnayan sa self-denial? Kasi hindi nakasulat sa Bible eh. Na ang babae hindi pwede magsuot ng naaayon sa lalaki at ang lalaki hindi rin pwede magsuot ng naaayon sa babae. May distinction yun eh. May distinction yun. Kaya ang babae dapat nakadress, ang lalaki dapat nakapantalon. Pero hindi lang nagtatapos doon kasi may mga dress na dress nga pero anong klaseng dress? Hanggang dito yung biyak. Palda nga. Pero hapit na hapit, kita yung gubog ng katawan.
Eh, ano daw yung modesty? Yung kahalayan na sa isip. Alam niyo yung mga manyak, yung poste, lagyan mo ng palda, huwag na nasaan eh. Kasi imagination yan eh. How much more, yung babae mismo, magsusuot ng isang kasuotan na ang nabibigyan ng emphasis ay yung hubog ng kanyang katawan. Now, ano pang mahalaga? To follow Christ o yung intention mo sa sarili mo? Na feel good. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng feel good, hindi lahat ng masarap sa pakiramdam, masarap sa paningin, kalooban ng Diyos. Marami dyan sumasalungat sa ano natin, sa desire natin. Nakukuha niyo yung point? Yung gustong sumunod sa Kanya, deny yourself. Ngayon, hindi lang sa kababaihan, sa kalalakihan, ganun din. Deny yourself. Tayo mga lalaki, ayaw natin naiurakan yung pagkalalaki natin. Kaya minsan sa kalsada, napapasigaw din tayo. Pag sinigawan ka rin eh. Tingin nga lang eh. Masama ang tingin sa'yo. Bakit? Tingin pa lang yun. Ba't ganyan ka tumingin? Mga lalaki, no? Tingin pa lang, eh, nagkakainitan na. Pero yung self-denial, tahimik ka na lang. Hayaan mo na lang. Naalala ko nung biyahe natin sa Mindoro eh. Yung hinapol tayo, sinisingan tayo ng additional. Yung dating, parang nanloko tayo. Hindi naman natin alam eh. Hindi naman natin alam. Eh, nakalagay sa registro, private. Tapos eh, bakit ganit lang din? Ay, ganyan. Dahil sinasabi. Gusto kong, gusto kong magsalita ng... Gusto kong gantihan ng salita din eh. Kaya lang inisip ko, kung gagantihan ko ito, baka hindi tayo masakayin. Tapos, magkano bang ulang? 140 pesos? Makikipag... Talo ka? 140 pesos lang? Sasagutin mo, tapos magtatalo kayo ng magtatalo. Pero yung ego na tatamaan eh, nasasaktan eh. Tapos may kasama ka mga kapatira, may kasama ka mga babae, kaya sa mga babae, lalaman tayo. Sasagot tayo. Minsan gano'n. Ha? Pero yung self-denial, tahimik ka na lang. Palampasin mo na lang. Hindi madali yun. Diba? Minsan nabibigla tayo. Nabibigla tayo minsan. So yung self-denial, malalim ito mga kapatid, hindi ito isang word lang na deny yourself. No. Teaching, pinag-uusapan dito, aral, salita ng Diyos. Anumang mga bagay na mababasa mo rito at sumasalungat yung mga practices mo, sumasalungat yung mga philosophy mo, sumasalungat yung mga nakasanayan mo, yung mga nakagisnan mo, deny yourself. Sumunod ka sa kung ano yung sinasabi rito. Hindi ko naman teaching ito eh. Ito yun eh. Teaching ng Panginoon eh. Yun yung totoo eh. Yun yung sinasabi. Pero gusto mong sumunod kay Kristo eh. So deny yourself. Number 2. Take up your cross. Ano ba yung cross? Sabi nila, suffering. Tama? Suffering. Pero what is the cross? Pag si Kristo nagsalita, what is the cross? Ano ba yung cross? Take up your cross. Daily daily. Alam nyo, hindi lang suffering tintukoy dyan. Okay? Ang cross ay tumutukoy sa iyong destiny, sa iyong katalagahan. Katalagahan. Ano bang katalagahan ni Kristo? To offer once and for all a sacrifice for the redemption of the lost humanity.
Yun yung katalagahan niya eh. Kaya nga for this reason, yun, dahil dito, yung krus niya ay tumutukoy sa kanyang katalagahan na kinakailangan niyang gampanan hanggang sa kamatayan. Yung katalagahan na yun, papasanin mo yun araw-araw. Hindi mo pwedeng bitawan yun. Katalagahan ha, huwag niyong mamaliin ng basa. Hindi katangahan, katalagahan. Katalagahan. Bigyan kayo ng example, madaling maintindihan ito. Si Sister Lisa, dedication, yes. Pero dedication doon sa purpose mo. Sister Lisa, ang katalagahan niya ay pastor's wife. Pastor's wife. Mula nung kinasal siya sa akin, mula nung magsama kami, katalagahan niya yun. Ano man yung maging nasa unahan niyan, pangit man, maganda man, kawalan man, sakit man, hindi niya pwede bitawan yun. Asawa siya ng pastor. Hanggang mamatay siya, kinakailangan niyang pasanin yung kanyang katalagahan. Ito, aral din ito sa akin eh. Sa aming mga pastor. Ano yung purpose ko? Anong katalagahan ko? Pastor. Tinawag ako ng Panginoon bilang pastor. Tatanda ako, magkakasakit ako, mamamatay ako. Hindi ko pwedeng bitawan yun. Hindi pwedeng bitawan yun. Kung naiintindihan lang ito ng mga kung naiintindihan nyo lang ito at alam malinaw sa inyo kung ano yung calling ninyo, hindi kayo bibitaw. Yes. Halimbawa, Sister Luisa, very obvious, ang katalagahan mo ay guru. Ikamamatayan mo yan. Papasanin mo yan. Yes, maaaring magre-retire ka in the future pag nagkaedad ka na, pero hindi na mawawala yung pagiging guru. Kamamatayan mo. Sister Lynette, magkakaanak ka. Di ba? Magkakaedad ka. May susunod sa'yo na musician. Pero yung pagiging musician mo, katalagahan mo yan. Si Jimmy Swaggart nag-celebrate ng kanyang 90th birthday. Tapos parang reunion, yung mga matatanda na mga naging mga singers niya, mga naging choir director niya, nagsama-sama, tapos kumanta ulit. Ay matatanda na eh, pero ayun pa rin eh. Siya, may mga bagong generation. Pero yung calling nila ay nandoon. Hindi yung binibitawan. So ano man yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, at ano man yung katalagahan para sa iyo, ano man yung role mo, ano man yung part mo sa ministry ng ating Panginoon, take up your cross. It is yours. It is your calling. Yes. Tawag ng Diyos sa iyo yan. Pasarin mo yan. Hindi mo pwedeng bitawan. Hindi mo pwedeng alisin sa iyo. Kung gusto mong sumunod kay Kristo, kung ano yung pagkatawag sa iyo, sumunod ka sa Kanya, pasan-pasan yan. Take up your cross. Yung cross na yan, may mga suffering yan. May burden yan. Mabigat yan. Mabigat yan. Pero hindi mo pwede bitawan. Yung kinuwento ko sa inyo noon, nakasalubong namin sa palakpakin, matanda na may atang-atang na isang sako na hindi ko na ma-recall yun, kung saging yan o nyug yun. Nakita namin siya sa tabi ng daan, nakatigil na gano'n. Sa awa sa matanda, tutulungan namin na ibaba yung kanyang pasan. Eh, nagalit pa sa amin, huwag niyong galawin yan. Huwag niyong galawin. Ayun pala eh, nagpapahinga lang. Nagpapahinga lang pala yun. Maya-maya, lakad ulit. Ayun pala, mas mahirap yung bubuhatin mo ulit at papasalin mo. Oh. Hindi ko nasubukan yun, pero may logic eh. So tayo sa buhay, mula nang tayo tinawag ng Panginoon at sumunod sa Kanya, talagang meron kang cross na papasalin. At
hindi ka pwede sumuko. Kung gusto mong marating yung buhay na walang hanggan, habang nabubuhay tayo rito mga kapatid, we need to deny ourselves and take up the cross. At yung pangatlo, follow me. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Hindi ho masamang humanga tayo sa tao, pero tandaan natin, ang nagtitiwala sa tao ay susumpain. Ang nagtitiwala sa tao ay mabibigo. Ang nagtitiwala sa tao ay mapapahamak. Pero sa ating Panginoon, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Kung ang tiwala mo ay inalagan mo sa Kanya ng buo, guaranteed yun. Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapariwara, mga kapatid. If we will follow Christ. Now, hindi natin sinasabing hindi mahalaga yung mga pinuno, yung mga pinadala ng Panginoon sa atin. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Pero, yun ay mga tao rin na sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? Nasabay-sabay tayong sumusunod sa Kanya. Kaya nga, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Pero wala tayong ibang ehemplo, wala tayong ibang tinitingnan, walang ibang author ng ating salvation, walang ibang captain ng ating soul, kundi si Christ. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, na baka yung pagtitiwala natin kay Kristo ay nababali sa tao. Alam niyo, mawawala ako rito. Pero, wag namang, ang galing niyong sumunod sa akin, ang galing niyong makisama sa akin, pag may pumalit na rito, ay hindi kagaya ni pastor. Iba magsalita. Alam niyo, magkaiba kami yan ni Cain. Si Cain, ibang personality niyan. Pero pag siya tumayo, nakakatisod. Matitisod ka eh, ba siya magsalita eh. Iba rin personality ko. Pag Sister Lisa tumayo dito, iba rin yan. Yan, ano yan, yung, ang tawag dyan, uulit-ulitin niya hanggang makita niya yung gusto niya mangyari. Tama? Mahilig yan mga musta, ano na, ganyan, ganito, ganyan. Mag-follow up. Ako naman gusto ko isang beses ko lang sabihin. Magkakaibang personality natin. At kahit sino pang patayuin ng Panginoon dito, magkakaiba ang personalidad ng tao. Maaring may tatayo dito na mag-preach para sigaw. O hindi ako ganun. O maaring may tatayo dito mag-preach na parang nagsasalita lang. Magkakaiba kami. Pero doon ka nakatingin. At yung sigla mo ay nakadepende rin sa tao. Eh parang binaling mo yung paningin mo mula kay Kristo papunta rin sa tao. At lugi ka rin. Hindi ganun dapat mga kapatid. Si Kristo ang dapat tingnan natin. Si Kristo ang maging ehemplo natin. Si Kristo ang maging author and finisher ng ating faith. Tumingin tayo sa Kanya. Dahil siya, hindi po nagbabago. Ang tao nagbabago, kami nagbabago. Pero si Kristo is the same yesterday, today, and forever. Kaya tumingin tayo sa Kanya, mga kapatid. Follow Him. Sumunod po tayo sa Kanya. So, anong paraan ng pagsunod sa ating Panginoon? Deny yourself. Take up your cross. And follow Him. Sumunod tayo sa Kanya. Hindi yung sa tao. Maraming mga tao kasi ngayon sa panahon natin,
Hindi lang ina-idolize, pinupuon na ang tao. Pinupuon na ang tao. Tingnan nyo yung political atmosphere ngayon sa atin. Dahil lang sa politiko, makikipagpatayan ka. Dahil lang sa politiko, di ba, naaantig ang iyong damdamin. Eh, mawawala yung mga yan eh. Mapapalitan yan eh. Magkakandama kayo mga yan, pero ikaw, tatayo ka pa rin sa sarili mo. Nabalitaan niyo ba yung mga Pinoy na hinuli at kinulong sa Qatar? Hinuli sila dahil unlawful, gathering. Eh, ang laki ng penalty. Pero ba't nila ginawa? Bilang pagsuporta. At nadudoon yung kanilang simpatsya sa tao na kanilang ipinaglalaban. Kaya lang, sino ang napahamak? Sila. So yung mga political, views, opinion, okay lang yan. Pero wag mong itataya ang pangalan mo dyan. Wag mong itataya ang kinabukasan mo dyan. Wag mong itataya ang pag-asa mo dyan. Kasi at the end of the day, tatayo ka sa sarili mo. Pero anong malaking pagkakaiba nito sa ating Panginoon Kristo? Sa ating Panginoon Kristo, may katiyakan ka. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pagkukulangin. At hindi ka niya bibiguin. Kaya, sino rito yung mga sunod kay Kristo na kayo ay pinahiya ng Diyos? Meron dito, 20 years old na sa Panginoon. 25. Iba 30, matanda na. Iba bago pa lang. Pero mag-isip ka, mula nung makakilala ka sa Panginoon, ano yung moment na iniwan ka ng Panginoon? May mga panahon na nakala mo mag-isa ka. May mga panahon na nakala mo hindi mo siya kasama. Pero walang panahon sa buhay natin na pinabayaan tayo, pinagkulang tayo ng Diyos. Yung katibayan na ikaw ay narito ngayon, yung katotohanan na ikaw ay narito ngayon ay patunay na ang Diyos, ang Panginoon natin, na sinusundan natin ay hindi po nagpapabaya sa atin. Kaya anong klaseng press on ang iiwan ko sa inyo ngayon? Dito tayo magtatapos. At dito natin i-conclude ang pin natin sa buwan na ito. Anong klaseng press on? Anong klaseng pagpapatuloy? Pagpapatuloy na kahit hindi mo nakakamit sa sarili mo yung mga bagay na gusto mo, kahit nakaramdam ka ng discomfort, kahit nakaramdam ka ng hindi maganda as a result of your faith, as a result of your service to God, kahit hindi mo yan nararamdaman, press on. Deny yourself. Ano sabi ng Bible? Aanihin ang tao, mapasa kanya man ang buong sanlibutan at mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Anong klaseng press on? Take up your cross. Kung ano yung katalagahan mo, kung ano yung pagkatawag ng Panginoon sa iyo, huwag mong bitawan, magpatuloy ka sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan mo. Anong klaseng press on? Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Meron isang lalaki sa Russia, ang pangalan niya ay si Leo Tolstoy. Kasama din daw po. Lead me Lord daw. Isang writer. Panghuli po. Lead me Lord. Galing siya sa isang prominente at sikat na pamilya. Bagamat namatay ang kanyang magulang sa murang edad, pero lumaki siya na isang privilege na tao. May kaya sa buhay, nakapag-aral sa prestigyosong paaralan, nakapagtapos, namuhay ng marangya na sa kanya ang lahat. Pero
dumating siya rin sa existential crisis na tinatawag, na nagkaroon siya ng mga question sa kanyang isip. Na ang sabi niya, para saan ang lahat ng ito? Ano ang meaning ng buhay? Para saan ang buhay? Eh, mamamatay din naman pala, ang dulo ay kamatayan. Para saan itong kayamanan? Para saan itong kaalaman? Para saan itong mga achievement? Pagdating sa dulo, mamamatay ka rin. Anong meaning? Anong purpose? So, meron siyang tanong at sinubukan niyang hanapin ang sagot sa philosophy. Pero hindi siya satisfied doon sa philosophical reason why we are here and what's the reason for our existence. Then he tried to look for answer through science. At nabigo rin siya, hindi niya nakita yung meaning, hindi niya nakita yung sagot. Until finally, sinubukan niya ang religion. At nakita niya na tanging ang reliyon ang nakapagbibigay ng sagot. Ano ang meaning ng buhay? At ano yung kanyang naging conclusion? Ano ang purpose ng buhay ng tao? Naging Christian siya. Sasabi niya, ang purpose ng buhay ng tao ay hindi pala yung magkaroon lang ng pera, kayamanan, achievement, titulo sa buhay. The greatest purpose and meaning of life is to live in love, service, and compassion. Pag-ibig, paglilingkod, at habag. Kaya sa huling bahagi ng buhay niya, namuhay siya ng simple. Nakisama sa mga mahihirap, sa mga pangkaraniwan sa lipunan. Dinenay niya yung sarili niya doon sa karangyaan. Hindi naintindihan ng kanyang asawa. Nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi naging maganda yung kanyang relasyon sa kanyang asawa sa mga huling bahagi ng kanyang buhay dahil sa prinsipyo na ito na kanyang nilalakaran, yung self-denial. Hanggang siya'y namatay sa edad na 82. Pero namatay siya na sa kanyang kaisipan ay nasumpungan niya ang tunay na dahilan ng existence ng tao sa mundo ito. Tinitingnan natin ang meaning ng makabuluhang buhay sa pamagitan ng kayamanan, sa pamagitan ng material. Mabibigo tayo mga kapatid. Saan natin ito masusumpungan? Only in Christ. Only what's done for Christ will last. Sa ganitong paraan lamang natin maiintindihan ano ang purpose ng buhay. Love, service, and compassion. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, service, paglilingkod. Ibig sabihin yan, hindi tayo dapat maging makasarili. Kung kinakailangan magsakripisyo tayo para sa iba, para sa Panginoon, that's self-denial. That's taking up your cross. At yan yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Follow Him. Ibig sabihin, sundan natin yung example ng Panginoon. Sundan natin yung kanyang direction. Sundan natin yung kanyang footsteps. Hindi yung madali yun. But
God's way is going down. Yung victory sa Panginoon ay crown of thorn. Yung paradise sa Panginoon ay suffering. Are you willing to deny yourself? Tayo lang kayo tumayo.